Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brother Alan ng Portugal. Gusto ko po sanang i-share sa inyo po yung kagalingan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa aking magulang at sa kanyang kaibigan sa sakit na COVID. Gradual healing po ang nangyari. A week ago, tinawagan ko po ang aking magulang at ang sabi niya po ay meron silang COVID na kanyang kaibigan na kasama niya sa bahay. At the same time, nag-message po kay Brother Willie na kung sakali ay sa susunod na programa ay isama niya sa pray ang aking nanay at ang kanyang kaibigan. So, after few days, so tumawag po ulit ako sa aking magulang. Ang sabi niya po ay meron pa rin siyang COVID pero hindi na katulad dati, medyo malakas na yung pangangatawan niya. At after a days, so tinawagan ko po ulit siya at sabi niya po ay clear na po ang kanyang COVID, pati po ang kanyang kaibigan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Hesus sa kanyang binigay na kagalingan sa aking magulang at sa kanyang kaibigan. So once again, maraming salamat po at sana po ay patuloy po natin suportahan ang programa ni Brother Willie upang mapalaganap po ang salita ng Diyos. In the name of Jesus Christ, Amen. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program. Sa ngayon po ay nasa YouTube Live at sa Facebook Live. Ina-acknowledge po natin ngayon ang 15 na nasa YouTube Live at sa Facebook Live naman po ay meron po ngayong 9. Medyo merong konting problema po sa Facebook Live sa pagkaka-inform po sa akin. Medyo ang Facebook Live ay kakaroon po ng delay. At sana maging maayos po ang inyong panonood sa ating mga viewers po sa Facebook Live. Ngayon po ay Martes ng gabi dito po sa Pilipinas, June 7, 2022. At tayo po ngayon sa kalooban ng Panginoong Diyos ay muli pong nakapagsasagawa ng isang live na programa gamit ang live streaming ng Facebook at ng YouTube dito po sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng Bulacan.
Ang atin pong Bible studying ito ay regular pong napapanood at napapakinggan ng mga kababayan natin dito po sa Pilipinas at mga kababayan po natin sa abroad tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, at kapag ka naman po Linggo ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kapag ka po Martes at Huwebes ay nagbibigay po tayo ng pagkakataon sa mga katanungan ng ating mga viewers na ipinapadala sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page. Yun pong inyong mga tanong, welcome po yan sa ating programa, at doon na lang po natin yan maipagkaloob sa pangalawang oras po ng ating programa bago po tayo magtapos. Yung mga nalalabing minuto ng ating programa, mga 10 minutes before 11 o'clock, doon na lang po tayo makapagbigay ng ating mga katanungan. Para naman po sa oras po ng ating talakayan, ng ating discussion, ay hindi po ma-istorbo yung mga viewers po natin sa Facebook at sa YouTube. Yun po yung ating palaging paalaala sa ating mga viewers. 2 oras naman po kasi ang ating programa, kaya ang advice ko lang sa inyo, kung meron kayong mga naiisip na tanong, ay isulat nyo lang po muna sa isang papel. Sulat nyo po sa papel at doon na po sa pangalawang oras ng ating programa. At bago po magtapos ang ating programa, doon natin ibigay yung ating mga tanong, pati na po yung mga prayer requests, yung mga narito po sa ating programa na mayroong mga gustong ilapit na mga may sakit, may mga karamdaman na kailangan po ng panalangin para sa kanilang kagalingan. Pagka po naman emergency at kailangan talagang maipanalangin, pwede naman po nating mapagbigyan yon. Ihinto ko po yung ating pagtalakay para po doon sa emergency na kailangan maipanalangin yung may sakit. O yun po ang aking paalala. Pagka po it's a matter of life and death, kailangan talagang maipanalangin yung tao dahil nahihirapan na ho talaga. Pwede naman pong yun mapagbigyan po natin. Pero kung hindi naman po ganoon, hindi naman urgent, doon po tayo magbibigay ng pagkakataon sa inyong mga prayer requests sa pangalawang oras po ng ating programa bago po tayo magtapos. Okay po, ngayong Martes ng gabi ay ipagpatuloy po natin. Ito pong ating topic tungkol sa Holy Spirit, sa God, the Holy Spirit, sa Diyos Espiritu Santo. 24 na ang nasa YouTube live po natin. Nadagdagan na yung mga nasa YouTube live at 17 naman ang nasa Facebook live. Paki-share lang po natin ang ating programa, yung link ng ating programa sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala para po sila'y makasama po natin sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yun po mga bago pa lang sa ating YouTube channel. Ako po ay hingi lang po ng kaunting pabor na paki-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Tapos ay paki-like po natin. Yung notification bell din po ay paki-hit natin at palagi po tayong ma-notify ng YouTube pagka po tayo ay may mga live streaming, may mga bago tayong mga upload na videos. At gayon din po dyan sa ating mga viewers sa Facebook, paki-like lang po yung ating Facebook page. Sa mga bago po nating mga viewers sa Facebook. Kagaya po noong ating
mga naging pagtalakay na sa mga nagdaang mga gabi ng ating Bible study tuwing Martes at Huwebes. Yun pong tungkol sa Espiritu Santo. Yun pong dapat na maging pagkakilala natin sa Espiritu Santo. Dahil nga po marami pong mga grupo ng pananampalataya, mga iglesia, pagdating po sa Holy Spirit, ay hindi po nila nabibigyan po ng pansin ang tungkol sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po, po yan kumbaga lang nila, hindi interesado ang marami tungkol sa Espiritu Santo. At ako nga po, sa aking naging karanasan sa relihiyon sa loob ng 19 na taon, mula po sa aking pagiging teenager, 16 years old noong 1990, hanggang 2009, sa 19 na taon na lumipas po sa buhay ko, hindi ko po hindi ako familiar sa Holy Spirit. Hindi ko po kilala ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Kahit ako po ay matagal na sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Dahil nga po, ang nasamahan ko pong grupo, ang nasamahan kong iglesia, ay hindi nabigyan po ng tamang pagkilala, ng recognition ang Espiritu Santo. Ang naituro lang po sa akin nung araw, pagdating sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit, bahagi ng Godhead. Bahagi ng Godhead. Hindi po itinuturo na ang Espiritu Santo ay Diyos. Lagi pong ang sinasabi lang, bahagi ng Godhead. Salamat naman po sa Panginoon. Noong 2009, ako po ay inalis doon po sa ganoong samahan, sa ganoong grupo. At yun, noong tayo po'y wala na po dun sa dati nating grupo, ayan, nung aking basahin po ang Biblia, ayun, unti-unti po ay ipinagkaloob sa akin, pinaunawa po sa akin ng Holy Spirit, yung hindi ko po alam tungkol sa Kanya noong araw. Sa pagbabasa ko po ng Biblia, ayun, iginide po ako ng Holy Spirit para siya aking makilala. At yun nga po yung ating mga naipaglingkod noong mga nakaraan. Sa Biblia, ang Espiritu Santo po, siya po ay bahagi noong Godhead, kasama po siya sa tinatawag na Elohim, sa Ebreo, Theos sa Griego, Godhead. Yan po yung mga termino na ginamit sa Biblia. Maliwanag po naman na doon po sa Elohim, doon po sa Theos, magkakasama po ang Diyos Ama, si Jesus Christ, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa mga narito po ngayong gabi sa ating Bible study, gusto ko lang pong ma-refresh po tayo doon po sa punto na yan. Mahalaga pong punto na matanggap po natin na ang Godhead po, yung Theos, yung Elohim, magkakasama po sila sa paglalang, sa creation. At sa Biblia po, tinukoy po kung sino-sino po yung mga magkakasama na yan. Ang Diyos Ama, tapos ang Diyos Anak na siyang ating Panginoong Jesucristo, at ang Diyos Espiritu Santo. Ngayon,
Sa Holy Spirit po tayo, mga magulang at mga kaibigan, nagbibigay po ngayon ng pansin. Kasi nga, dahil nga siya hindi nabigyan ng pansin ng marami, gusto ko po tayo pong mga magkakasama sa ating Bible studying ito, bigyan po natin ng pansin ng Holy Spirit. Yun pong paniniwala ng iba na ang Holy Spirit ay isang lakas, enerhiya, puwersa. Yun ang kanilang mga terminong ginagamit. Inihahalimbawa pa parang sa isang elektrisidad. Yun ho bang daloy ng kuryente. Ganun lang po nila kung ituro at ipakilala ang Holy Spirit. Pero sa Biblia po, naintindihan natin, ang Holy Spirit ay isang persona, isang person. Kasi yung mga panghalip, pronoun na ginamit po sa Espiritu Santo ay mga panghalip panao, personal pronoun. At kung ating pag-aaralan, nasa masculine gender ang Espiritu Santo. Kasi ginagamit po sa kanya yung pronoun na he, him, na yun po mga personal pronoun na yan, tumutukoy po sa pagiging kasariang panlalaki ng Holy Spirit, yung masculine gender. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun pong mga kasama po natin ngayong gabi, dito po sa ginagawa ko pong pagre-review. Nasusundan nyo po ba? Para po dito sa pagdudugtong ng ating pagtalakay na gagawin. Dahil may nagtanong nga po sa atin kung ano ang gender ng Holy Spirit, ayun po, binasa po natin yung mga talata sa Biblia na ang ginamit po sa Holy Spirit na mga personal pronoun ay mga pang-masculine gender. Yung pronoun na he, pronoun na him, na yun po ay tumutukoy po sa panlalaking kasarian. Yun po mga nasa Facebook Live, YouTube Live, kayo ho ba ay atentibong nakikinig? At inyo po bang nasusundan ito pong mga punto na akin pong binibigyan po ng review, balik-aral para tayo pong lahat ay makasunod at makasabay dito po sa ating Bible study ginagawa. Mag-message naman po itong mga nasa Facebook, nasa YouTube. 27 na ang nasa YouTube at 23 ang nasa Facebook. Mag-message naman po kayo ng amen kung kayo po ay dyan po sa ginagawa ko pong pagre-review ay inyo pong sinasang-ayunan at inyo pong naiintindihan yung mga binabanggit po natin patungkol po sa Diyos Espiritu Santo bilang isang persona, sa Holy Spirit bilang isang person na siya nga po ay nasa kasariang panlalaki. Batay po doon sa mga panghalip na ginamit, yung mga personal pronoun, panghalip panao. Dun po sa ating mga natutunan nung araw sa eskwelahan. O ngayon, ang Espiritu Santo, dahil siya nga po ay isang persona, meron siyang mga katangian. Ano-ano po yung mga katangian? May damdamin. Ang Espiritu Santo, siya po ay napipighati. May damdamin ding umiibig ang Espiritu Santo. Meron ding kaisipan ng Espiritu Santo. Meron din siyang kalooban. At meron din siyang karunungan. Yun po yung ating
mga napag-aralan sa nakaraan. O ngayon, ang akin po gustong maipagpatuloy, mga magulang at mga kaibigan, bilang isang persona ang Espiritu Santo. Ano naman po yung mga gawain niya sa Biblia? Ready na po ba kayo? Nakahanda na po ba ang ating mga kasama sa atin pong pagpapatuloy ng ating topic series about the Holy Spirit? Bilang isang persona, ano-ano po yung mga gawain ng Espiritu Santo? Ito po yung magpapabali doon sa katuruan ng iba na ang Holy Spirit ay parang isang bagay lang, itinulad po sa isang lakas o enerhiya. Kapag ka po bagay, kapag ka po enerhiya o lakas, hindi natin makikita itong mga gawain ito sa isang bagay lamang. Itong mga gawain ito ang magpapatunay na isang persona nga po ang Holy Spirit dahil meron siyang mga gawain ginagawa. O sige, umpisahan ko na po. Sa isang talata ng Apokalipsis, 2 at 7. Ito po ang isang gawain ginagawa ng Espiritu Santo bilang isang persona. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Makinig po tayo. Yung ating mga kasama sa Facebook at YouTube. Bigyan natin ng pansin yung talatang binasa natin. Ang atin pong nabasa, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang Espiritu Santo bilang isang persona, ano po ang isa niyang gawain? Ano po ang isang gawain na ginagawa ng Espiritu Santo? Sige nga po. Pwede ba kayong sumagot dyan kung naintindihan niyo po yung binasa nating talata? Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano po yung ating nakita dyan na isang gawain na ginagawa ng Espiritu Santo? Naghihintay po ako dyan sa inyong isasagot. Tingnan po kung kayo po ay mahusay makinig. Kung kayo po ay atentibo dyan. Diyan po sa talatang binasa natin, ano po ang ginagawa ng Espiritu Santo sa mga iglesia? Walang nagbibigay ng sagot. Meron bang nakapansin? Yan po sa talatang binasa natin. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Dyan po sa talatang binasa natin, ang Espiritu Santo, ano ginagawa sa mga iglesia? Ang Espiritu Santo po may sinasabi, may sinasalita sa mga iglesia. Tama po. Tama po ba? Nagsasalita ang Espiritu Santo sa mga iglesia. Pag sinabing mga iglesia,
Yan po yung mga taong sumasampalataya. Sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Marami pong pagkakataon, maraming beses, mababasa po yan sa Apokalipsis. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pag binasa niyo po yung aklat ng Apokalipsis. Ngayon, ano po ang punto dito ni Brother Willie? Paano ang Espiritu Santo sa pagtuturo ng iba na isa lamang puwersa o isang lakas, enerhiya, ito po ay nagsasalita. Nakikipag-usap. Tama po ba? Hello? Yung ating mga kasama po sa Facebook Live, YouTube Live. Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko na ang Espiritu Santo ay isang persona? Ano pa po natin na siya isang persona? Siya po ay nagsasalita. Nagsasalita ang Espiritu Santo sa mga iglesia, sa mga taong sumasampalataya. Amen! Amen po ba? Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook at YouTube kung sang-ayon po kayo doon sa ating pinapahayag dito. Bilang isang persona, ang Espiritu Santo, meron siyang gawain. Isang gawain ginagawa. Ano po yun? Ang magsalita. Kanino? Sa mga iglesia, sa mga taong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook at nasa YouTube. Yung kasing sasabi ng amen, yun po ay pagsang-ayon. Yun po ay pagtanggap. Bilang isang persona, ang Espiritu Santo, ito po yung kanyang gawain. Ano po yun? Ang magsalita. Nagsasalita ang Espiritu Santo sa pakinig ng mga sumasampalataya. Ngayon, magbibigay po ako ng halimbawa na ang Espiritu Santo ay nagsasalita, nakikipag-usap sa mga sumasampalataya. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 8. At ang talata po 29. Tingnan niyo po ang pakikipag-usap, pagsasalita ng Espiritu Santo. Dito po kay Felipe. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. O ano po ang ating nabasa mga magulang at mga kaibigan? Ang alagad na si Felipe, sinabihan ng Espiritu Santo. Ano ang sinabi ng Espiritu Santo kay Felipe? Lumapit ka at makisama sa karong ito. Yun ho kasing bating yung tagapamahala ng Reyna Candace ng Ethiopia. Binabasa po yung kasulatan ng Propeta Isaias. Kung babasahin natin yung Kapitulo 8 ng Gawa, binabasa lang noong bating yung aklat ng Propeta Isaias. Hindi naman niya nauunawaan kung sino yung tinutukoy sa hula ng Propeta Isaias. Ngayon, ito po si Felipe, ang alagad na sinabihan ng Espiritu Santo para lumapit at makisama, sumakay siya doon sa karo na sinasakyan noong bating. Nagkakaintindihan po. Ano ba nangyari dyan? Dahil sinamahan ni Felipe
Sumakay siya roon sa karo, yung bating na ipaliwanag ni Felipe na ang hinuhulaan ng propeta Isaias ang ating Panginoong Hesukristo, ang kinatuparan ng hula ng propeta Isaias. At dahil doon ay sumampalataya itong bating. At doon na nga po nangyari yung ang bating mismo ay humiling ng bautismo kay Felipe. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan po yung ating binasa na talata? Dahil nakipag-usap ang Espiritu Santo kay Felipe, sinabihan si Felipe na siya po ay makisakay doon sa karo na sinasakyan ng bating. Ano po ang naging resulta? Sumampalataya yung bating, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at dahil siya po'y sumasampalataya, nung siya po'y humihiling na po nung bautismo sa tubig, ipinagkaloob po yan ni Felipe. Nagkakaintindihan po. Meron po tayong ipinag-aanyaya na water baptism sa darating na linggo, June 12. Ano po ang requirement para po matanggap ang water baptism? Kagaya po noong sa bating. Nung sinabi niya kay Felipe, narito na ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Ang sabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot itong bating, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Dahil po doon, eto na, pinahinto na yung karo. Si Felipe at ang bating kapwa lumusong sa tubig at binautismuhan ni Felipe ang bating. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook at nasa YouTube? Yung mga nasa YouTube, nag-amen. Yung sa Facebook, hindi. May problema pa rin ba sa Facebook? Medyo sila ay delete siguro, no? Kaya sila hindi agad nakakasagot sa ating tinatanong. Ngayon, ang gusto ko lang maintindihan ng mga nanonood sa atin sa Facebook at sa YouTube, ang Espiritu Santo bilang isang persona may gawaing ginagawa. Ano po yung nakita natin sa Biblia na ginagawa ng Espiritu Santo? Ang pagsasalita, ang pakikipag-usap sa mga sumasampalataya kagaya ni Felipe. Kaya po yung bating na pangaralan na ipangaral sa kanya si Jesus Christ, sumampalataya kay Jesus Christ, yung bating, dahil nga po itong si Felipe ay sinabihan ng Espiritu Santo. Amen. Ano po ang patunay natin na talagang ang Espiritu Santo nagsasalita yan sa mga sumasampalataya? Gawa 13 at 2. Ito po ang ating mababasa. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nang-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Ano ang ating nabasa, mga magulang at mga kaibigan? Dito po mababasa natin na samantalang ang mga alagad po ay naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno, nagsabi ang Espiritu Santo. Ano sinabi ng Espiritu Santo? Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo. Yung Saulo po na binabanggit, siya nga po si Apostol Pablo.
Ang sabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Ano nga po yun? Yung sila po ay isusugo sa mga hentil. Sila po ang gagawing apostol sa mga hentil. Amen. Nakakasunod po ba ang mga kasama po natin sa Facebook at YouTube? Nakita po ba natin ang gawain ng Espiritu Santo bilang isang persona? Ano po yon? Nagsasalita ang Espiritu Santo sa maraming pagkakataon. Nasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo mismo nga nagsabi, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. O ngayon, ano pa po ang ating mababasa sa Biblia na gawain ng Espiritu Santo bilang siya po'y isang persona? 16 at 13 ng Juan. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Bukod sa ang Espiritu Santo po, ang isa niyang gawain ay magsalita. Ano pa po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ginagawa ng Espiritu Santo? Sabi ng ating Panginoong Hesus, tungkol sa Espiritu ng katotohanan na siyang Espiritu Santo. Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Pagka pala nagsalita ang Espiritu Santo, yung sinasalita niya, hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. Ang Espiritu Santo po, nakakarinig din. Amen. Amen po ba sa ating mga kasama? Sabi ng Panginoong Hesukristo, sapagkat hindi siya, ang Espiritu Santo, hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain. Ang Espiritu Santo po bilang isang persona, nakakarinig, nakikinig. Amen? Yung mga nasa Facebook, sana mag-amen kung maayos silang nakikinig dyan. Sumasagot sila. Amen. Salamat naman. Ayan, dito hindi yata refresh. Dito lang. Salamat naman at okay din pala ang pakikinig ng mga nasa Facebook. Yung mga nasa YouTube, salamat po sa mga nagpa-participate. Gusto ko po kasi yung ganito, nagtatanong ako sa nakikinig para malaman ko kung ang inyo bang pakikinig ay maayos, kung kayo ba ay talagang nakikinig. Hindi naman tayo naghahadel dito. Wala po tayong ginagawang huddle na nirereklamo na nga yan ng marami.
Nung isang gabi, may nagbigay sa akin ng link na, Brad Willie, panoorin mo to. Umalis na ika doon sa MCGI. Kaso po, nung ako'y manood, mga nasa 30 minutes din, napansin ko kaagad sa YouTube ang daming ads. Puro commercial. Sabi ko roon sa kapatid, ito naman akong nasa video interesado lang po sa kikitain sa YouTube. At wala ka akong binasang talata. Na may na-share po sa akin noong isang gabi na nag-video sa YouTube. Maraming commercial, maraming ads. May mga nanonood din sa kanya na mga kasama niya dun sa grupo ni Brad Eli. Kaya lang, ako po nung makinig, sabi ko, wala ka akong talata na binasa. Puro kwento yung nadinig ko. Sabi ko rin sa kapatid, alam niyo kapatid ka ako, kung kwentuhan lang din. Mas marami kong alam ikwento dyan bakit to? Kasi ako, 19 na taon. Yung nadidinig ko ron sa video kung ilang taon lang naman. At hindi niya nakasamang personal si Brad Eli. Hindi niya nakasamang personal. Ako kasamang personal ni Brad Eli. At yung kwarto ni Brad Eli, labas-pasok ako dun Pati CR ni Brad Eli, kabisado ko Sabi ko, kung kwentuhan lang, interesado kayo sa kwentuhan, pwede rin ako magkwento Kaya noong matapos po yung, tinaga ko rin para yung kapatid na forward sa akin ng link mapagbigyan ko lang. Tinaga ko lang, pero nakinig po ako, wala akong nadinig na talata na binasa mula sa Biblia. Basta po siya, yung taong napanood ko, ang nararamdaman ko, siya dismayado lang sa bagong leader, dun sa kuya. Pero siya ay, die-hard, fanatic ni Brad Eli. Yun lang yung nakita ko sa kanya na hinahanap niya si Brad Eli doon sa pumalit na bagong leader. Sabi ko, pagka ganyan ka ako, hindi pa rin talaga makakaalis doon sa mga maling na ituro ni Brother Eli. At nung pakinggan ko, sabi ko, medyo wala na sa ayos ang sinasabi. Kasi siya kumbaga po sa masyado nang naging ang isip, yung masyado nang liberated. Basta kung ang ikaliligaya mo, kung saan ka masaya, gawin mo. Ganun na yung mga nadidinig ko na parang siya pabor na diyan sa yung mga transgender, kung nakikipagrelasyon na sa kapwa lalaki, nakikipagrelasyon na sa kapwa babae, at doon nakakaramdam ng kaligayahan. Go! Sabi, go! Sabi ko, talaga kung itong mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli, dalawa lang ang aking napapansin na nangyayari Yung mga nasa grupo ni Brad Eli na umalis, nagiging naman, yung masyado ng gustong maging malaya. Na lahat na lang noong mga bagay na hindi nila nagawa at natikman noong sila'y nasa kulungan doon sa grupo ni Brad Eli, noong sila'y makalaya lahat naman gusto nang gawin, lahat gusto nang tikman. At yung iba naman na nakaalis sa grupo ni Brad Eli, nawala naman ng pananampalataya sa Diyos, sa Biblia. Yun bang tinabangan na sa relihiyon, ayaw nang maglingkod sa Diyos, gusto po sub-sub na lang sa trabaho, sa pamilya na lang, iuukol lang kanilang buhay, yung kanilang panahon. Doon ako nalulungkot. Marami na po akong nasa lubong
na mga dating mga kasama natin sa grupo ni Brad Eli. Dalawa lang yung nakita ko nangyari eh. Yung mga nawalan na po ng gana sa relihiyon, ayaw na hong maglingkod sa Diyos, hindi na sumasampalataya sa Biblia, gusto na lang po ay magpakaligaya na lang dito po sa mundo, gugulin ng buong buhay sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, at yun nga, kung anong mga bisyo na gusto pong matikman, kung ano mga gustong gawin, yun na lamang po ang mga nakita nating nangyari. Kaya sabi ko talagang malaki itong pananagutan ni Brad Eli sa mga membro dahil sa kanya sumampalataya, yung mga tao, nung mawala siya ayun na, nawalan na ho ng gana na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Meron mang bagong leader na pumalik, ayaw lang nila, hindi nila kursunada. Hindi nila kursunada. Tapos kahit mali-mali na yung mga tinuturo ng bagong leader, hindi naman nila maiwan. Kasi may sinabi si Brad Eli na pag daw ikaw ay sumalungat, tumutol ka doon sa bagong leader, si Brad Eli ang kalaban. Yun po yung ating obserbasyon lang doon sa napanood ko nung isang gabi na nag-YouTube. Wala namang binasa kahit isang talata ng Biblia. Sabi niya, nagmanggagawa daw siya. Sabi ko, hindi talaga ako ito naging manggagawa kasi pagka manggagawa, marunong magbuklat ng Biblia, marunong magbasa ng talata ng Biblia. Kalahating oras ko pinakinggan, wala ako nadinig kahit isang talata ng Biblia. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan dahil tayo nga nasa Bible study. Ako po'y nagtatanong at naghihintay po ng sagot sa mga nakikinig. Sa pagsagot po ng ating mga tinatanong, doon ko po na nag-gauge, nasusukat kung naiintindihan po ba ng mga kasama natin yung ating tinatalakay. Ngayon, bukod sa ang Espiritu Santo bilang isang persona, ito ang kanyang mga gawain. Nagsasalita, tapos siya po ay nakakarinig din. Ano pa ang iba pang mga gawain ginagawa ng Espiritu Santo bilang siya isang persona? Yan po yung aking ipagpapatuloy. Time check. 10:00 na po ng gabi. Tayo po muna ay mag-break saglit sa pamamagitan ng isang short video testimony. Pagkatapos po ng short video testimony, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating tinatalakay. Magandang araw po mga kapatid. Short video lang po. Ngayon ay April 21, 2022. Short video, pagpapasalamat po sa Panginoong Hesus. Doon po kasi sa pangyayaring napanood ko yung paksa ng kapatid na Willie sa pagpapagaling. Naniwala ako ron, kaya sinubukan ko. Taka ako kasi agad-agad nawala yung pinakiusap kong maalis sa akin, yung may mga ugat kasi ako dito sa kanan ko, lumilitaw siya tapos masakit siya. Yun, agad-agad nawala yun. Kaya sabi ko salamat sa Panginoong Hesus sa isang himala yun para sa akin. Tapos kahapon, nakwento na rin ng misis ko na nung nag-prayer request kami kay Brad Willie last Thursday, dun sa masakit lagi yung likod niya. Nung pagdating ng kinabukasan, kinumusta ko na yung misis ko Sabi naman niya, nawala nga. Ngayon, nagtaka lang siya ngayon kaya nagkwento siya. Kasi madalas kasi pagdadating na yung period niya, yung men's period niya, may pain yun 2 days before. Pero wala siyang pain na naramdaman. Dumating na yung period niya, kaya hindi niya alam na meron na pala siya. Wala siyang naramdamang sumakit yung likod niya, yung balakang niya. Ganun kasi yan
Sa tagal naming nagsasama, ganun siya. Minsan absent pa siya sa trabaho dahil masakit nga eh. Pero sabi niya, nawala talaga yun. Nadama yun. Hindi man yun nahiling sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Wala eh. Nasama pa yun eh. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Katabi ko yung misis ko na natutuwa rin siya. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Hesus. Kay Brother Willie na nakilala namin siya. Salamat sa Diyos. Ayun. Muli po magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook Live at sa YouTube Live. Sa ating mga kasama sa ating Bible study, dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program. Ngayon po ay nasa pangalawang oras na po tayo ng ating programa. Yung inyong mga prayer request, mga katanungan po, mamaya-maya po bago po tayo tuluyang magpaalam, magtapos, 10 minutes before 11 o'clock, pwede na po nating maibigay yung mga katanungan natin at pati na po yung ating mga prayer requests. Yung pangalan po noong tao na may sakit at kung ano po yung sakit ng tao na kailangan po nating maipag-pray para po sa kagalingan ay ipagkaloob po natin. Mamaya po, bago po tayo magtapos sa ating programa. Ngayon, magpatuloy po tayo sa ating pagtalakay na ginagawa. Ano pa po ang iba pang mga gawaing ginagawa ng Espiritu Santo bilang siya po'y isang persona? Ito na po. Basahin natin ng Juan 14 at 26. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na gagawin ng Holy Spirit sa mga sumasampalataya. Tatapwa ang mang-aaliw sa makatwidbagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya, ang Espiritu Santo, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ano po ang gagawin ng Holy Spirit sa mga sumasampalataya? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Napasin niyo po mga magulang at mga kaibigan kung ano po ang gawain
na ginagawa ng Holy Spirit sa ating mga sumasampalataya? Ano-ano po yun? Ang Holy Spirit po ang siyang magtuturo sa atin at magpapaalaala sa atin ng lahat ng mga sinabi ng Panginoong Hesukristo. Amen. 47 sa YouTube Live, Facebook Live ay 30. Amen po ba sa mga sangayon na ang Espiritu Santo bilang isang persona, ito po ang kanyang ginagawa sa mga sumasampalataya? Ano-ano po yon? Magturo at magpaalaala. Ang Espiritu Santo, nabasa natin, nagsasalita sa mga sumasampalataya. Ang Espiritu Santo nakakarinig. Tama po ba? Kung ano ang narinig ng Holy Spirit, yun naman ang kanyang sasalitain. Yung narinig niya kay Jesus Christ, yun ang kanyang sasalitain sa mga sumasampalataya. Tapos, ang Espiritu Santo, siya ang nagtuturo at nagpapaalaala sa mga sumasampalataya. Kaya ako po, mga magulang at mga kaibigan, merong akong classmate noong high school. Tinatanong ako kung kabisado ko ang Biblia. Sabi ko sa akin ng classmate ko nung high school, Brad Willie, kabisado mo ba ang Biblia? Sabi ko, may mga natatandaan ako dyan. Naalala ko naman, kailangan ko pa akong gamitin yung ganong verse. Nare-recall ko siya. Hindi, parang kabisado mo eh. Hindi naman ako kabisado. Basta ako, may mga natatandaan ako dyan. At ako po kasi, based on my experience, pagka po talaga kailangan ko pong maalala, naaalala ko siya. Yung mga talata, lalo pag ako po ay nagbabalangkas ng paksang aralin, nakumpleto ko na po yung outline. Pagka po ako ay nagsasalita na sa pagkakatipon, may naidadagdag pa po ako dun eh. May mga verses pa ako nagagamit. Kung sana pong dumadating yun. Ang nagpapaalaala sa akin, ang Holy Spirit. Ang nagtuturo sa akin, ang Holy Spirit. Kasi yun ang sinabi ni Jesus Christ at yun na nga sinasampalatayanan eh. Pag dumating na ang Holy Spirit, ang gagawin ng Holy Spirit sa mga sumasampalataya, tuturuan niya at ipapaalaala niya. Kaya nga sabi ko ako po, bilang nagkakaedad na rin, ngayon po kasi ako 48 years old. Ilang linggo na lang po ako ipaka-49 na. Nararanasan ko na po ako may nakakalimutan eh. Meron ako nakakalimutan. Minsan po ako hanap ako ng hanap. Saan ko ba na ilagay yung susi noong pinto. Talagang ikot ako ng ikot. Kasi may mga ganun pong pagkakataon na mayroon akong nami-misplace. Minsan naman kailangan na pong umorder noong aming mineral water na ginagamit Naku nawawaglit po sa isip ko yun. Lalo po pagka natatapat ng Sabado, naubusan kami ng mineral water. Linggo po sarado yung water station. Wala po tayong magagawa. Ganun po talaga yung nagkakaedad. May mga nakakaligtaan. Pero
isang bagay po yung aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Pagdating po naman sa sa mga nakasulat sa Biblia, awa po ng Panginoon natatandaan ko naman, naalala ko. Ang gumagawa ho nun para aking matandaan at maalala ang Holy Spirit. Siya nagpapaalaala. Siya nagtuturo din sa akin yung kung ano po yung halimbawa minsan po ay meron pong nagtanong sa akin talagang on the spot akong tinanong kahit sa oras ng programa. Nakakasagot naman ho ako at yung tanong na yun kung nagpapaduda man sa mga naririto sa programa agad ko pong nasasagot kagaya nung minsan may pumasok dyan sa programa tinututulan niya yung sinasabi natin. Binasa ko sa Biblia na pag namatay ang isang tao, kung hindi sumasampalataya, mapaparusahan sa impyerno, sa Hades, doon na pumapupunta yung espiritu. May pumasok po sa programa natin ang sabi, hindi ba ang Diyos pag-ibig? Bakit ka mayroong ganyang tinuturo na mapaparusahan sa impyerno? Hindi ba si Diyos ng pag-ibig? Sumagot ko kaagad yung sagot po na yun binigay ng Holy Spirit Sabi ko, nakalimutan mo, ang Diyos Diyos din ng katarungan. Hindi pwedeng diyan ka lang sa Diyos ng pag-ibig at babaliwalain mo yung pagiging makatarungan ng Diyos. Sabi ko, kaya mapapahamak ang tao sa impyerno, kaya mapaparusahan, kasi yung pag-ibig ng Diyos, tinanggihan niya. Amen. Hello. Kahit ako po nagulat ako doon sa naging pagsagot ko na yun kasi may challenge po doon sa paksa natin ayaw niya na mayroong parusa, mayroong impyerno at ang ikinakatwiran ang Diyos Diyos ng pag-ibig. Nung mabasa ko yung komento, sumagot ako agad. Sabi ko, ang Diyos ka ako, Diyos din ng katarungan. Ito ang pag-ibig ng Diyos, tinanggihan mo. Di ba? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nangyari, tinanggihan mo yung pag-ibig ng Diyos. Tinanggihan mo si Jesus Christ. Paano ka maliligtas niyan? Kaya, yun ang sinasabi natin Pagka ikaw po ay tinuturuan ng Espiritu Santo, pinapaalalahanan ng Espiritu Santo, talagang hindi mo gagawin yung kagaya noong ginawa noong binild up masyado na bagong leader. Alam nyo mga kapatid, si Kuya, ka-frequency po ni Brad Eli yun Alam nyo, hindi nag-uusap si Brad Eli, si Kuya, pero iisa po ang isip. Nauunahan pa po ni Kuya si Brad Eli para maipaliwanag yung talata. Ganun ho sila nagkwento noong pumanaw si Brad Eli. Pinaasa ang kapatiran. Sasagot daw sila sa tanong. Sabi pa ng Kuya, kami po'y sasagot. Kami po'y sasagot. Di nung hinihintay na ng mga kapatid na sila'y makakapagtanong, kagaya noong si Brad Eli nabubuhay, meron pang open forum, mayroong tanungan portion, sa pasalamat mayroong question and answer. Isang taon ng mahigit, ang mga miyembro hindi na makapagtanong sa kanilang bagong leader. Asan yung pagiging ka-frequency ni Brad Eli? Kung ang inyong bagong leader ay tinuturuan ng Espiritu Santo, pinapaalalahanan ng Espiritu Santo, ay matagal na ho yan nag-Bible exposition. Tama po ba? Tama po ba?
Kung yan po ay tinuturuan ng Espiritu Santo, pinapaalalahanan ng Espiritu Santo, dapat yan pinagpatuloy niya yung talagang legacy ni Brad Eli. Ang talagang legacy ni Brad Eli, nakilala si Brad Eli sa pangangaral, hindi sa pagpapakain ng lugaw. Hindi ho sa pagpapaalmusal ng hatsilog. Hindi ho sa pamamakyaw ng taho at ipapakain sa mga tao. Hindi ho yung magpagawa ng poso. Hello? Huwag kayong maiinis sa akin. Huwag kayong maiinis sa akin. Totoo lang ang sinasabi ko. Kung talagang ang inyong bagong leader ay tinuturuan ng Espiritu Santo, pinapaalalahanan ng Espiritu Santo, dapat yan nangangaral. Dapat may gawain pa rin kayong pangangaral. Hindi Tapos ang gawaing pangangaral. Natapos ang pangangaral sa Brazil, yung mga inipon ni Brad Eli na mga miyembro na Brazilian, pulasan Hindi na ho na-maintain ng inyong bagong leader. Napabayaan na po talaga yung gawain sa Brazil. Na noong panahong buhay si Brad Eli, bidang-bida ang Brazil. Doon nakapokus ang gawaing pagliligtas ng Diyos dahil nandoon si Brad Eli. Pero noong mawala na si Brad Eli, ala na, hindi na nga po tumapak sa Brazil yung inyong bagong leader. Yung Espiritu Santo, kaya po siya napakahalaga na makasama nating mga sumasampalataya. Bakit? Kasi ang Holy Spirit po ang magtuturo sa ating magpapaalaala. Kaya nga ako po, mga magulang at mga kaibigan, isa po sa aking tinutulan. Kaya ako po'y umalis, tumiwalag sa grupo ni Brad Eli. Yung nadinig ko po sa pasalamat ng October ng 2009, sinabi ni Sister Los, kahit wala na raw po ang Holy Spirit, basta kasama lang si Brad Eli, mauunawaan ang Biblia. Hello? Tanong nyo kay Mel kung hindi totoo sinasabi ko. Kung hindi magsisinungaling si Mel, mag-request po kayo ng video nung pasalamat ng kapatiran ng October ng 2009. Yan po ang huling daluko ng pasalamat ng kapatiran. Diyan ko po nadinig yung sinabi ni Sister Los. Kahit wala na ang Holy Spirit, basta kasama si Brother Eli, mauunawaan daw nila ang Biblia. Sabi ko, kapusungan sa Espiritu Santo yung sinabi na yun. Paglapastangan yun sa Espiritu Santo. Pagbaliwala sa Espiritu Santo, yung sinabi ni Sister Luz na yun. Kahit wala ang Holy Spirit, basta si Brad Eli daw ay kasama nila, mauunawaan nila ang Biblia. Tapos si Brad Eli nung nabubuhay, ang mga sinasabi rin po, kalapastanganan sa Espiritu Santo. Bakit? Sabi ni Brad Eli, yun daw mga sulat ng Apostol Pablo sa Biblia, para maunawaan mo, kailangan ituruan ka ng Espiritu ni Apostol Pablo. Hello? Yun daw mga sulat ng Apostol Pedro, para maunawaan mo, dapat ang Espiritu ng Apostol Pedro ang magtuturo sa iyo. Yun daw mga aklat ng mga propeta, Isaias, Daniel, dapat ang magtuturo sa iyo, Espiritu ni Propeta Isaias, Espiritu ni Propeta Daniel. Sabi ko, yun ay pagbaliwala sa Espiritu Santo yun. Bakit? Yung binabanggit ni Brad Eli na mga propetang nagsulat, at mga apostol na nagsulat, kaya nakapagsulat sila dahil sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Amen po ba? Ang mga propeta, mga apostol, kaya nakapangaral, nakapagsalita sa udyo ng Espiritu Santo. Amen.
Nag-email naman po yung mga sang-ayon. Nagsulat sila, nagsalita sila sa udyok ng Espiritu Santo. Tapos ito ngayon yung ganyang mga tinuro, mga tinuro nila na para maunawaan mo ang aklat ng Propeta Isaias, kailangan mo na ikaw ay turuan ng Espiritu ng Propeta Isaias. Yan ikang aklat ng Propeta Daniel, mauunawaan mo yan pagka ang Espiritu ng Propeta Daniel ang nagturo sa iyo. Kasi sila nagsulat niyan eh. Yun ang argumento ni Brad Eli. Ang sulat ng Apostol Pablo, para maunawaan mo, turuan ka ng Espiritu ng Apostol Pablo. Para ang mga sulat ng Apostol Pedro, maunawaan mo, turuan ka ng Espiritu ng Apostol Pedro. Mali! Mali po iyon. Hindi iyan ang sinabi ni Jesus Christ. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang mang-aaliw na siyang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. O kaya nga po noong magsalita si Sister Luz na kahit wala ang Holy Spirit, basta si Brad Eli po'y kasama natin, mauunawaan natin ang Biblia. Hinintay ko po iyon, magdamag, na si Brad Eli i-correct, ituwid ang sinabi ni Sister Luz. Ay, hinayaan ni Brad Eli yun eh. Maganda kasi sa pakinig ni Brad Eli yung sinabi ni Sister Luz na basta si Brad Eli po kasama natin, mauunawaan natin ang Biblia. May mula ho nung gabi na yon, na ako'y nagpasyang tumiwala, umalis. Inobserbahan ko yung pangangaral, pagtuturo ni Brad Eli. Lalo hong nagka-windang-windang. Talaga po, nadiskaril na ng gusto yung mga lumabas na mga turo ni Brad Eli. Kaya nga nasabi ko, pang mental hospital ng bandang huli. Pag mental hospital na yung mga tinuturo ni Brad Eli. Kasi yung Holy Spirit po ay binaliwala eh. Sabi ko, Brad Eli kayo ng Brad Eli. Ayaw nyo na sa Holy Spirit. Ang Brad Eli nyo kako'y tao. May kamatayan. Tama po ba? Ang Holy Spirit kako, walang hanggan yun. Kaya kung papipiliin ka, dapat doon ka sa walang hanggan. Doon sa immortal. Mortal si Brad Eli. Tao na may hangganan ng buhay at pinatunayan nga sa atin. Yung pagpanaw ni Brad Eli, yung pagkamatay niya, yun panggising na rin yan sa mga miyembro dyan eh. Na yung Brother Eli na masyado ninyong hinahangaan, tao lang. Tao lang. Kaya malaking kalapastanganan yung sinabi na yun ni Sister Luz na kahit wala po ang Holy Spirit, basta po si Brad Eli kasama natin, mauunawaan natin ng Biblia. Ano na ngayon ang nangyari? Wala na si Brad Eli nyo. Meron man kayong bagong leader na pumalit ang mga sinasabi naman hindi nyo rin magustuhan. Meron hong nakarating sa akin na may sinabi, tinuro itong bagong leader, yung kuya nila. Halimbawa daw ikaw ay babae. Dahil ikaw ay hindi gumagayak ng mahinhing damit. At ikaw ay nabastos. Nabastos ka halimbawa noong mga lalaki dahil ikaw ang suot mong damit ay hindi mahinhing damit. May sinasabi itong kuya na mas bastos pa yung babae kaysa sa mga nambastos sa kanya. Hello! Nagwawala ho yung mga miyembro. Doon sa sinabi na yun ng kanilang kuya, yung bagong leader nila, hindi nila matanggap yon.
Ganun po eh. Ikaw na babae na nabastos, kasi ikaw ay mahalay manamit, mas bastos yung babae sa mga lalaking nang bastos sa kanya. Kaya, dyan yung makikita kung ano nangyari sa inyong iglesia. Kasi naging ano kayo makatao. Hindi kayo makadiyos. Panatiko kayo sa tao, panatiko kayo kay Brad Ele, panatiko kayo sa inyong kuya. Yung isang babae naman na napanood ko, natapakan ng paa. In-interview. Ano po sister, okay lang po ba kayong natapakan kayo ni kuya sa paa? Ay, naku po, napakapalad ko po na ako po ay natapakan sa paa ni kuya. Nakakaawa po yung ganon. Nakakaawa. Yung ganoong mga tao, nasaktan na siya, natapakan na siya sa paa ng kuya, napakapalad pa raw niya dahil yung kuya niya nakatapak sa paa niya. Ano po? Sabi sa akin nung mga kapatid, nagtataka sila, Brad Willie, bakit po yung mga dati nating kasama, hindi mapansin yun? Hindi nila nakikita yung mga ganon na mali na sila, ligaw na sila. Brad Willie, nasa Biblia ba yung ganon? Kaya yung mga dati nating kasama, sa halip na sila'y magpasalamat dahil itinutuwid sila, pinupuna yung mga mali nila, nagagalit pa sila. Brad Willie, bakit? Ano dahilan? Sabi ko, may dahilan yun. Yung kako nasa 2 Korinto 4:4. Ito kako dahilan, kaya ito kako mga nagre-record sa Apalit. Sila ang nagre-record ng programa natin. Pero wala Hindi nagliliwanag sa kanila. Hindi nila naintindihan itong ating rito yung mga binubulgar natin dito Ano ba dahilan? Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Bakit po yung mga miyembro dyan, kahit patay na si Brad Ele, kahit mali-mali na yung mga sinasabi ng kanilang kuya, hindi pa rin sila makakalas. Hindi pa rin makaalis. At pagka yung programa natin ini-introduce, makinig kayo kay Brad Willie, pakinggan nyo si Brad Willie, subukin nyo rin si Brad Willie, ayaw namin dyan kay Billy Santiago. Kasi sabi ni Brad Eli, rebelde yan. Ganun agad itong mga fanatics basta kung ano ang sinabi sa amin ni Brad Eli, doon kami. Kaya kako, hindi nagliliwanag sa kanila itong ating mga sinasabi dito sa programa. Kasi ang sabi ng Apostol Pablo, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, si Satanas po yun, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Yung kakong mga karabihang miyembro dyan sa grupo na yun ni Brad Eli, hindi naman talaga sumasampalataya kay Jesus Christ. Sila kako sumampalataya kay Brad Eli. Hello? Ang marami dyan, humanga kay Brad Eli. Magaling si Brad Eli daw sa Biblia, kabisado Biblia, kahit patay ang ilaw, kayang basahin ng Biblia, wala raw tumatalo sa debate. Ayun, mga fanatics sa tao. Sila po sumasampalataya hindi naman kay Jesus Christ, kundi kay Brad Eli. Hindi ba noon nga ang babautismuhan, bago ilubog sa tubig, ano ang panghuling tanong ng bautisador? Kapatid, ikaw ba'y sumasampalataya na sa mga huling araw na ito, mga sugo ng Diyos, sina kapatid na Eli, kapatid na Daniel?
Hindi ba kayo, bago kayo nilubog sa tubig ng bautismo, kayo muna tinanong kung kayo sumasampalataya na mga sugo ng Diyos yung magjuhin. O kaya, yung mga miyembro, naging panatiko dito sa mga leader nila. Kaya kayang-kaya silang bulagin ni Satanas. Bulagin ang kanilang mga pag-iisip. Kaya hindi sila maliwanagan. O kaya, yung mga, sa June 12, bautismo po natin sa linggo. Meron po dyan mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli. O paano po sila naliwanagan ng kanilang pag-iisip? Kasi natuto silang sumampalataya kay Jesus Christ sa aking ipinapangaral dito. Napansin nila, Brad Billy, napansin po namin sa programa mo, si Jesus Christ ang itinataas mo. Si Jesus Christ ang ipinapangahas mo. Yung mga may sakit, may mga karamdaman, ang itinuturo mo magpapagaling si Jesus Christ. Yung ikang mga tao, tinatawagan mong magpasalamat kay Jesus Christ. Yung mga pinagaling, tumanggap ng kagalingan. Yung ika ang napansin namin, Brad Willie, na kaibahan mo kay Brad Eli. At kahit dito sa bagong leader, yung kuya. Sa programa mo, Brad Willie, ang binibida mo palagi, si Jesus Christ. Ang itinataas mo, si Jesus Christ. Doon ika sa aming grupo, nung buhay si Brad Eli, bida si Brad Eli. O ngayong wala na si Brad Eli, ang bida naman yung aming kuya. Yun po ang malungkot. Talagang ang nangyari po, sumampalataya sa mga leader, hindi kay Jesus Christ. Kaya nagawa ni Satanas na bulagin ang kanilang mga pag-iisip. Bulagin ang kanilang mga pag-iisip upang wag silang maliwanagan. O ngayon, yung mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli, kaya sila po ay lilipat na rito, magpapabautismo na sa darating na linggo, kasi sila po'y natutong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Natutunan nilang bitawan na si Brad Eli. Patay na yung tao Tapos kayo kay Brad Eli pa rin. Sa mga itinuro ika ni Brad Eli, kami mananatili. Di aminado kayo na talagang mga turo ni Brad Eli ang tinanggap ninyo, hindi mga turo ni Jesus Christ. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ang Espiritu Santo bilang isang persona, ano-ano po yung mga gawain niya. Mga ginagawa ng Espiritu Santo sa mga sumasampalataya. Ang Holy Spirit po nagsasalita. Ang Holy Spirit nagsasabi. Inuutusan ng Holy Spirit kung ano ang dapat na magawa o gawin ng isang sumasampalataya. Kagaya ng ginawa ng Holy Spirit kay Felipe. Sinabihan siya, inutusan siya na siya makisakay dun sa karo para yung bating maipangaral si Jesus Christ ng sumampalataya. Tapos ang Holy Spirit, nakakarinig yan, nakikinig ang Holy Spirit. Kung ano ang kanyang madinig kay Jesus Christ, yun ang kanya namang ipapahayag sa mga sumasampalataya. Ang Espiritu Santo, siyang nagtuturo sa atin ngayon at nagpapaalaala ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano po ba ang kaibahan ng gawain ng Holy Spirit sa panahon ng matandang tipan at gawain ng Holy Spirit sa panahon ng bagong tipan? Interesado po ba kayo? Ang mga kasama natin sa YouTube ay 54. Sa Facebook naman po ay 36. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa inyo pong patuloy na panonood at pakikinig. Ngayon,
Gusto niyo po bang malaman kung ano po ang pagkakaiba ng gawain ng Espiritu Santo sa panahon ng matandang tipan at gawain naman ng Espiritu Santo sa panahon ng bagong tipan? Gusto niyo po bang malaman? Ito. Sa panahon ng matandang tipan, ganito po ang ginagawa ng Espiritu Santo. Sa Aklat ng Hukom, sa Is 34, ito po ang ating mababasa. Sa Is 34, ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gideon. Si Gideon po ay isang hukom sa Israel. Ano po ang ginawa ng Espiritu ng Panginoon na siyang Espiritu Santo? Sabi po, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gideon. Sa panahon po ng matandang tipan, ang Espiritu Santo sumasama sa isang tao. Pagka may gagampan ng tungkulin, may gawain na isasagawa, ito ang Holy Spirit dumarating para samahan yung isang tao kagaya ni Gideon. Amen. Si Gideon po ay sumasampalataya sa Diyos, lingkod ng Diyos. Dahil mayroong gagawin si Gideon para pangunahan ang Israel. Ito, ang Espiritu ng Panginoon sumakay Gideon. Basahin naman natin ang Hukom 11:29. Ito po sa isa pang lingkod ng Diyos na si Hepti naman. Nang magkagayoy ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Hepti. Napasin niyo po. Ang Espiritu ng Panginoon sumakay Hepti, sumama kay Hepti. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung Espiritu ng Panginoon sumasa kay Hepti, sumasa kay Gideon. Tama po ba? Naintindihan po ba ng mga nakikinig? Hindi palagi nakasama ni Hepti, nakasama ni Gideon ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon. Nagkakaintindihan po, paro't parito ang Espiritu Santo sa panahon ng matandang tipan. Siya po sumasama sa isang lingkod ng Diyos, tao ng Diyos, kapag meron silang gampanin o tungkulin na gagampanan. Tingnan niyo po, sumasama ang Espiritu Santo doon po sa tao ng Diyos kapag may ginagampanan na gawain o tungkulin. Si Haring Saul, dahil siya po ay hindi na matuwid na hari. Ano nangyari kay Haring Saul? Basahin ko po ang unang Samuel 16:14. Ito naman ang ating mababasa. Dahil si Haring Saul ay hindi na po masunurin sa Diyos. Hindi na siya matuwid na hari. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Ano po nangyari dito kay Haring Saul? Yung espiritu ng Panginoon humiwalay kay Saul. Wala na pong espiritu ng Panginoon na sumama kay Haring Saul. Tama po ba? Ang ating mga kasama sa Facebook, YouTube, nakikita nyo po ba? Naintindihan nyo po ba yung mga binabasa nating talata? Ito po'y sa panahon ng matandang tipan. Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo,
hindi naman pala palaging kasama ng mga lingkod ng Diyos ng une. Pagka kailangan lang sila, dumadating lang ang Holy Spirit para samahan, tulungan na maisagawa nila yung kanilang mga tungkulin, yung kanilang mga gampanin. O ngayon, si Haring David. Noong si Haring David ay makagawa ng mabigat na kasalanan, ano ngayon ang naging panalangin ni Haring David? Tingnan niyo po sa awit 51:11. Kasi nakita ni Haring David kung paano humiwalay ang espiritu ng Panginoon kay Haring Saul o nung siya naman ay magkasala. Ano sabi ni Haring David? Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Nakikinig po ba ang ating mga kasama sa Facebook at YouTube? Bigyan natin ng pansin itong sinabi ni Haring David, yung kanyang panalangin nung siya magkasala. Nung si Haring David po'y kinuha niya si Batseba, asawa ng kanyang sundalo, na si Uriah. Pinapatay pa niya si Uriah sa isang labanan. O ngayon, nahayag po yung kasalanan na yun ni Haring David. Ito ang kanyang naging panalangin sa Diyos. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Kasi alam ni Haring David ang nangyari kay Haring Saul. Binawi sa kanya yung Espiritu Santo. Humiwalay ang Espiritu Santo kay Haring Saul. Kaya si David, nung siya manalangin sa Diyos, huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ano ang gusto ko pong maintindihan ng mga kasama natin sa ating Bible study ito? Sa panahon ng matandang tipan, ang Espiritu Santo po hindi palaging kasama ng mga lingkod ng Diyos. Dumarating lang siya. Nagpaparoot pa rito lang ang Espiritu Santo sa panahon ng matandang tipan. Ngayon, sa bagong tipan, ano po ang kaibahan? Basa, Juan 14:16. Ito po ang ating mababasa. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, yan nga po ang Espiritu Santo, upang siyang sumainyo magpakailanman. Ano po ang gawain ng Espiritu Santo sa bagong tipan, sa mga sumasampalataya? Sabi po ng Panginoong Jesucristo, yung mang-aaliw na siyang Espiritu Santo. Sabi niya, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ang Holy Spirit po, permanente, nakasama ng mga sumasampalataya. Amen? Amen po ba? Ang Holy Spirit, permanenteng residente. Nasa sa ating mga sumasampalataya, unang Korinto 3:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Amen! Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook at nasa YouTube na naintindihan po na ang ministry ng Holy Spirit, iba sa panahon ng Old Testament, iba sa panahon ng New Testament. Alam nyo, dyan mix up si Brad Eli nung kami magkasama pa. Kaya si Brad Eli, sinasabi niya, ang Holy Spirit binabawi sa mga Kristiyano. Mali! Mali yun! Ang binawian ng Holy Spirit, yung nasa panahon ng Old Testament. Amen!
O, paano si Brad Eli mo sensible preacher? Hindi nakita ni Brad Eli yan. Nakamatayan ni Brad Eli yan. At yung maling turo na yan, yan ang minana naman ngayon ng bagong leader ninyo, ng inyong kuya. Kasi yung mga videos pa rin ni Brad Eli ang ginagamit sa radyo, telebisyon, pangdoktrina. Nagpapatuloy lang yung mga maling turo ni Brad Eli. At diyan kayo mapapahamak sa mga maling turo na yan. Yun ang inyong kuya, hindi marunong manalangin yan eh. Nung ako'y nandyan pa madalas gamitin ng inyong kuya yung panalangin na wag mo kaming paalisin sa iyong harapan, wag mong bawiin sa amin ang iyong Santong Espiritu. Alam niyo po yung panalangin ni Haring David na yon, hindi na ho yan dapat gamitin pa ng mga Kristiyano sa panahong ito. Amen? Ayon po bang mga nasa Facebook, nasa YouTube, yung sinabi ni Haring David sa awit 51:11, wag mo na yung gagamiting panalangin sa panahong ito kasi hindi na po applicable. Nagkakaintindihan po ba? Parang pera lang yan. Parang pera. Kung ikaw po'y may naitago na pera, pera ng Hapon, may magagamit mo pa ba ngayon yung pera ng Hapon? Wala na yun. Obsolete na yun. O halimbawa, ikaw po di ba, kamakailan lang mayroong mga sinabi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na demonetize na mga perang papel. Tama po ba? Natatandaan niyo po ba ang Central Bank ay may pinalabas po silang mga series ng mga perang papel na sa panahong ito hindi na pwedeng magamit na yan ay pambibili mo pa. Tama po ba? Souvenir na lang yan, collector's item na lang. Yun ang ibig sabihin ni Brad Willie. Sa panahong ito, pagka ginamit mo pa yung sinabi ni Haring David sa kanyang panalangin, ginamit mo rin panalangin sa Diyos, ibig sabihin, ikaw para sa panahon ng matandang tipan. Nagkakaintindihan po ba? Sana, yung mga kasama natin dito po sa Facebook Live, YouTube Live, na-appreciate nyo po yung ating Bible study. Hindi po kasi, ang ministry ng Holy Spirit ay magkapareho. Sa panahon ng Old Testament, ang Holy Spirit come and go. Darating, aalis. Ganun po. Pero sa panahon ng bagong tipan, ang Holy Spirit po permanenteng kasama, permanent resident ng mga sumasampalataya. Hindi po umaalis ang Holy Spirit sa panahon ng bagong tipan pagka ikay sumasampalataya. Amen. Yung ating mga replay, napapanood po yan sa ating dito po sa ating Facebook page na ito. Bible program. Meron din po tayong ginagamit na biblical issues. At sa YouTube po, sa YouTube channel din natin, dito rin. Tayo nagre-replay. Okay po? Tumatanggap na po yata ngayon ng advertisement ang YouTube channel ng MCGI. Paano po kayang abuloy ng mga members saan napupunta? Hindi na ho tinatanong yan. Paano ho ba yumaman yung mga leader ng MCGI? Doon na naman ho mapupunta yun Tapos, yung kanilang sinasabing hindi sila tumatanggap ng abuloy sa hindi kapananampalataya, kaya nga yung mga nagda-vlogger na yan di ba sila Sani, ayaw lubayan yung pagiging vlogger. Interesado po sa kikitain sa YouTube. Hello! Hindi ba yung inyong kuya merong yung sa YouTube yung bus channel ba? Di ba?
Di ba kumikita yon? O sino ba ang mga nanonood doon? Hindi ba yung mga naglalagay ng ads doon? Di ba hindi naman nila miyembro? Pero kumikita sila sa pagiging vlogger, doon sa kinikita ng kanilang YouTube channel. Kaya dapat diyan pa lang nahalata nyo na Hindi naman consistent yung sinasabi ng inyong bagong leader. Hindi tumatanggap ng abuloy sa mga bisita. Pero payag silang kumita, tumanggap ng kita sa YouTube. Pera yun pera. Ngayon, time check, alas 11 na. Yung inyong mga prayer request, atin na pong bigyan ng pagkakataon yan at yung mga tanong po na inyong itinatanong, pwede na rin po at bigyan po natin yan ng schedule na masagot. Ramon Garcia, pakipray sa Lope Garcia, mataas ang blood sugar. Sige po, maipag-pray natin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang mataas na blood sugar ay umalis sa katawan ni Salome Garcia. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan at gawing normal ang blood sugar sa katawan ni Salome Garcia. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po na prayer request. Yung inyong mga tinatanong, pakihintay nyo na lang po yan na ating talakayin, sagutin sa mga susunod na gabi. Leonor Nahera, Brad Willie, pakipray nyo po ako, hypertension po. Salamat. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, hypertension ay inuutosang umalis sa katawan ni Leonor Nahera. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Leonor Nahera, gawing normal ang kanyang blood pressure. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, yan po yung ating mga prayer request na ating binigyan ng pagkakataon dito po sa ating programa. Yung mga pinag-pray po natin, kung pwede po ay magbigay po kayo ng update sa inyong kondisyon. Kung kayo po ay tumanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Jesucristo, instant healing or gradual healing, yan po ay ating ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. This coming June 26, meron po tayong pasalamat sa Diyos. Ako po ay nananawagan at nakikiusap sa lahat ng mga sa ating programa sa Facebook at YouTube, nag-prayer request. Kung kayo po ay tumanggap ng kagalingan, ay kayo po matutong magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Gawa po kayo ng video testimony. Angelito Fajardo, floaters, ano po yung floaters na yan? Sa inyo po bang mga matayan? Floaters po ba sa mga matayan, ang brother Angelito Fajardo? At kung sa mga mata nyo po, anong mata po? Kaliwa o kanan o parehong mata? Pakisabi nyo lang po. Yun pong ating June 5, 2022 Sunday replay. Alam ko hindi tayo nakapag-YouTube na replay sa YouTube. Sa Facebook lang natin nagawa. Yun po ang ating sagot. Wala po tayong naging replay dahil alam ko nagka-problema tayo noong Sunday sa YouTube. Sa Facebook Live lang po natin nagawa yung replay. Kay Angelito Fajardo, sige po, lagay nyo po ang inyong dalawang kamay sa inyong dalawang mata. Pakipatong po at gawin po natin na maipag-pray ang mga floaters sa inyong mga mata. Okay po. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang mga floaters sa mga mata ay umalis. Kay Angelito Fajardo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa mga mata. Gawing malinaw ang paningin ng mga mata.
ni Angelito Fajardo. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Brother Angelito Fajardo, kumusta po? Pagkatapos po maipag-pray natin ang inyong dalawang mata. Ano po ang inyong naramdaman? Kung pwede po kayong mag-share po rito ng inyong experience. Sige po, bago po tayo tuluyang magtapos sa ating programa, ang mga narito po sa Facebook at YouTube, sumabay lang po kayong magtaas ng inyong mga kanang kamay sa pananampalataya po. Gamitin natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo para utusan po yung mga sakit na yan, mga karamdaman na umalis sa ating mga katawan. Sa pananampalataya po, mangyayari po na tayo po ay tumanggap ng kagalingan. Sige po, magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Kayo na po ang magbanggit kung ano pong mga sakit karamdaman yan na ating uutusan sa ating mga katawan. Diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa baga, arthritis, rheuma, kayo na po ang magsabi. Sa dugo ni Jesus, padaluyin, kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat po ng ating mga nakasama po sa ating Bible study ngayong gabi, marami pong salamat sa inyong pong pagtsatsaga, pagbibigay ng inyong oras. Bago po tayo matulog ngayong gabi ang ating palaging binibilin, huwag tayong makalimot magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa maghapong mga blessings at mga pagliligtas niya sa atin. Sa umaga naman po, pagising natin, unahin po natin gawin ang tayo po'y manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night and God bless po sa ating lahat.